Hindi ko na-pressure na ang tawag ka sa'yo, Viva Max King. May pressure, kaya nga wala akong makasundo. Halos lahat. Natikman mo lahat ang Viva Max Beauties. Sino bang pinakayami sa kanila? Paano kayo hindi naka-carried away sa mga eksena mo, Ben? Siyempre, love scene yan, talagang bold. Hindi ba tinutuloy after, after take? Oh, sige, mag-check-in tayo. Walang ganon. Interesado nga sila. Marami nga na dati hindi naman tinatanong, talaga bang Dax? Bakit hindi na pasama si AJ Rabal? Ano bang story behind the story dito? Ayaw niya na talagang ma-involve sa kahit anong part ng Viva Max. Siya ba or si Aljur ang may-ay? Sa tingin mo, may mga Viva Max stars na nagtatago na may relasyon talaga Madami. sila? Well, sorry to bring it up, but yung na-murder yung mom mo. So, hindi pa nabibigyan ng hustisya yung pagkapatay sa kanya, di ba? Hello mga kadaldal, kasama natin ngayon one of my good friends sa Viva and of course, ang Viva Max King, no less. Ben Sanggalang. Hi, Ben! Ay, hello po. Salamat sa pag-invite sa akin wakas dito. Sa tuloy. Siyempre sa Viva Cafe tayo kasi Viva Max King ka. Kaya nga. Cheers tayo. Cheers. Cheers to 2025. Boy Kaldag. Success sa 2025. Oo, grabe ang umpisa mo ng kasi number 1 sa Viva Max ang Boy Kaldag, di ba? Anong reaction mo dito? Nakakataba ng puso kasi... At nakakataba ng bulsa. Medyo, kahit paano. Medyo. Naalala nyo, abutan nyo naman yung kauna-unahang movie ko, di ba? Yung Secrets. Hindi ko akalain din na aabot ako sa ganitong sitwasyon na that time parang maging lead actor lang ako, masaya na ako. Ngayon, yun, nakapartner ko lahat ng pinakamalalaking artista sa Viva Max sa isang movie lang. Natikman mo lahat ang Viva Max Beauties. Sino bang pinakayami sa kanila? Mahirap kasi halos, pantay-pantay na showbiz answer ka. Paano kayo hindi naka-carried away sa mga eksena mo, Ben? Siyempre, love scene yan, talagang bold. Hindi ba tinutuloy after, after take? Oh, sige, mag-check-in tayo. Walang ganon. Hindi naman, parang trabaho naman, professional lang. Pero siyempre, tao ka lang, imposibleng wala kang nararamdaman. Ang gagandang sa sexy ng mga eksena mo. Ganyan. Pero siyempre kasi, nakafocus ako yung sa nung karir ko Kaya, mamimili ka talaga rin sa career o last Parang ganun paano pag nabibitin ka sa eksena, anong ginagawa mo? Hindi, parang ako kasi, pagka sa shoot, siyempre ginagalang mo. Hindi ko tinitignan talaga yung mismong boobs. Yung mata ko, sa iba yung nakatuon. Ngari yung boobs niya, kahit nakatingin ako doon, wala doon isip ko, yung mukha niya. Talaga? Paano ginagawa yun? Gano'n, parang iba na lang iniisip ko para ibang klase, hindi ako tablan. Kahit anong ginagawa namin, hindi ako tinatablan kasi hindi naman yun nasa isip ko Ano talaga work? Yung talent fee ang iniisip mo? Wag lang talagang kumikis-kis. Pag kumikis-kis, medyo mahirap. Bakit may time ba na may kumiskis? Lagi. Nadadidikit na talagang tumatama. Sino? So nagtitake advantage ba yung mga babae sa'yo? Hindi naman, natatapat lang naman. So paano ginagawa mo? Ikaw umiiwas? Oo, parang iuusog ko siya. Parang hindi matama. Parang iiwas na lang, syempre, yung mukha ako parang bubulong ako, tumatama. Sinasabi mo dun sa girl. Pwede ba natin banggitin kung sino to? Last na lang, yung sa Tokyo Nights. Sa swimming pool kami ni Alessandra Cruz. Yung upcoming movie ko, yun. Natanggal kasi yung plaster Plaster mo? Natanggal. Kasi sa water. So paano yan? Ayun, game na. Hindi tumatama. Ginawa ko, dinaya ko yung isang kamay ko. Dahil nga tinatablan na ako. Hinawakan ko na lang. Binaba ko na. Nako, inom tayo dyan. Grabe mga to. Umpisa pa lang to. Iinit pang usapan. Back to Boy Kaldag, bakit hindi na pasama si AJ Rabal? Ano bang story behind the story dito? Yun nga po, originally dapat buong A-listers talaga. Siyempre with the Viva Max King, kailangan A-listers lahat ng Viva Max actresses. Ayaw niya na talagang ma-involve sa kahit anong part ng Viva Max. Si AJ Rabal? Ayaw niya na po talaga. Siguro, siya ba or si Aljur ang may ayaw? Hindi ko alam, baka may nagbabawal. Pero ang alam ko, ayaw niya na talaga kahit nga ho yung premiere night na
ng unang tikim. Siyempre, lahat kami invited doon. Ayaw niya na talaga. Gusto niya na talaga mag-transition sa mainstream nang hindi na nai-involve sa Viva Max. Kasi wala naman dapat siyang love scene dun sa Boy Kaldag. Anong dapat gagawin niya sa Boy Kaldag? Siya yung nurse sa ending. Dapat siya lang yun. Eh, wala naman love scene yun. Anong dapat may hahawakan lang siya? May hawak lang siyang something na ano. Ano yung sabi mo kanina? I-share natin, prosthetic. Yung prosthetic. Yun lang. Eh, syempre, parang tingin niya, bastos prosthetic sa bago siya actual yung hawakan niya. Ay, hindi siguro. Hindi ka ba conscious si Benz? Kasi syempre yung pag-market sa'yo is you're the new Totoy Mola na si Jay Manalo. Pag naglalakad ka ba, hindi ka conscious na, alam mo na, tinitignan ka, totoo kaya na ano talaga to? Di ba ang name mo doon, Dako? Ang name mo doon, Dax. Na parang ang tingin sa'yo ng mga tao, object ka. Hindi ka parang mas na-conscious, parang mas naging interesado nga sila. Marami nga mas na dati hindi naman tinatanong, talaga bang Dax? Parang ganun kasi yung mga iba, naglalagay daw ng labakara, di ba? May mga padding, mga daya. So sa'yo, the real thing talaga yun. Oo, sigurado naman. Hindi mo natin pwedeng pakita dito. Tingin ko naman alam nila kung sino yung dapat talaga ilagay dun sa movie na baka totoong talaga to. Yan, ganun. Kumonsulta ka ba kay Jay Manalo? Kasi yun nga, ikaw groom na Totoy Mola of this generation. So, totoo, hindi pa kami nagkakausap sa personal. Kasi medyo hindi kami nagkakasalubong ng Pero parang kababayan ko siya eh. Same kaming tiga-pande. Si Jay Manalo, vocal naman na he has kids with different women. Iba-ibang nanay ng mga anak na. Ikaw ba, someday balak mo magkalat ng lahi bilang ganyan namang kagwapo? Siguro sa panahon ngayon, yung mga artista hindi naman ganyan. If ever stick to one ka. Parang gano'n na lang. So in love ka ba ngayon, my friend? Or no time for love? More focus lang sa career. Pero I'm sure marami umaali-aligid. Okay ba sa'yo pag ang babae nagpa-first move? O gusto mo traditional pa rin, ka pa rin, old school, gusto mo ikaw nanliligaw? Parehas lang, okay lang sa akin. So paano mo hinahandle kung may babaeng aggressive pero hindi yun naman time? In a nice way, yung siguro sa personal kakausapin ko pa rin. Pero kunyari sa Facebook, hindi ko na-reply o kaya may friend request, hindi ko na lang accept para kung alam kong gano'n, para hindi na mag-expect. Anyway, hindi niyo po alam na hindi lang magaling na artista si Benz, mahilig din siya mag-basketball. Kaya malapit ka na mag-PBA ba? Or yung PSL po, practice kaya kami player nag-click ni Benz kasi pareho kami mahilig sa basketball. So you're a practice player ngayon. Para kung sakali maganda ipakita ko sa practice, line up at makabibigyan ng chance. Pero ayun na okay naman ako na sa nagpasok sa akin doon na. Dahil yung nag-champion kami last time sa Motivated Next 3 eh. Kaya medyo napansin yung laro sa basketball. So paano yun? Ano maging priority mo? Basketball or showbiz? Kasi nauna yung showbiz eh. Pero pag kami time talaga, pa-practice ako, ganyan. Ikwento natin sa kanila yung vlog mo about basketball. Yung kaso voice over lang ako dun eh. Hindi ako nagpapakita eh. Anong pangalan ng vlog mo? Draft Room PH. Okay. Subaybayan nyo yan. Yung mga draft ng PBA. Mga papadraft. Once or twice a week nag-upload ako. Speaking of celebrities, ang bansag ko po dito sa friend ko ay Ji Chang-wook, yung mga mahilig sa K-drama. Kahawig siya ni Ji Chang-wook. Ako lang ba nagsabi sa'yo noon? O may mga nagsabi na? May isa pang nagsabi naman. Ji Chang-wook. How do you feel? Biro mo, opa yun ha? Superstar. Ano naman, siya masaya kasi uso ngayon yung Korean eh. Pwede na Koreano eh. Uso siya eh. Kaya yung mga chinito, nabibigyan din ng chance sa showbiz eh. Pero wala kang foreign blood, but your mom, di ba? Mukhang Kastila. Speaking of your mom, syempre nabanggit mo na to before na, sorry to bring it up, but yung na-murder yung mom mo, what year was this? 2011. So, hindi pa nabibigyan ng hustisya yung pagkapatay sa kanya, di ba? Pero ngayon na may pangalan ka na, may means ka na, you have the money, may plano ka ba na mag-file ng kaso sa suspect na yung pumatay sa mom? Sabi rin ng mga tito ko, ipasa Diyos ko na lang daw. Kasi, maganda naman nangyayari sa buhay ko ngayon. Siguro hindi ko na siya kailangan ungkatin. Kasi magpaparamdam naman sa akin yung close na close ko yung mama ko, kami lang magkasama niyan. Kamukha mo nga. Yan lang kasi broken family kami. Siya lang talaga nagpalaki sa akin. Pagka yan talaga may gusto siyang mangyari, paparamdam sa panaginip yan na parang inano niya na lang din na siguro ano ko na lang. Ayan naman, may mga kapalit naman, may mga balik. Siguro dahil matagal na rin, inano ko na. Pero mabigat talaga dahil nga hindi nabigyan ng hustisya. Mabigat talaga. Anong latest sa paramdam ng mom mo sa'yo sa dream? Tagal-tagal wala eh. Sigurado lang ako masayang-masaya siya. Kasi sigurado proud siya sa narating mo.
ano ako basketball talaga gusto ko. Oo, di ba nakwento mo sa akin Basketball yan? talaga. Kung hindi siya naging artista, naging PBA player ka. Gusto ko talaga basketball. Kaso siya, hindi gusto lang pang niya showbiz, pang sports pa. siya ang gusto niya mag-artista. Gusto niya talaga. Mahilig siya sa showbiz. Halos lahat ng kinikwento niya sa akin dati nung bata ako, puro showbiz. Kahit yung mga bold star dati, kilala niya. So ngayon, sayang wala na Sayang, hindi niya But I'm naabutan. sure napapanood niya. Pero sigurado, tuwan-tuwa yung kung sasama yun, sigurado. Kasi marami siyang gustong ma-meet. Back sa pag-aartista, no? Dito sa Viva Max, paano mo prepare sarili mo? Kasi hindi biro yung ginagawa niyong pagbobold, yung parang walang takot talaga. As in, umpisa, pakita. Nahirap na kinakabahan ako, yung mga una ko. Pero after siguro ng mga pang-apat ko, wala na eh. Hindi na ako nahihiya eh, parang game na. Nyari, nakahubad, di ba? Tapos na. Iba, mamadali bigyan ng tuwalya eh. Ay, unahin nyo na yung babae. Ako, maglakad ako, naka-plaster lang. Hawak ko lang to. Ganun lang ako. Wala na sa akin. Natural na lang. Sanay na ako. Kaya nga, kung sakali man makatawid na ako sa mainstream, walang problemang gumawa-gawa pa rin naman ako. Kasi syempre, utang na loob mo sa Viva Max, si BMX, kung bakit ka nakilala. Hindi ko siya yung parang iiwan talaga. Sa lahat na nagawa mo sa Viva Max, anong pinaka-proud ka sa mga projects mo? Sa tingin mo, doon yung pinaka-best mong performance? Siguro sa acting sa Salakap. Yung kami ni Angelica. Kasi doon na yung ko, yung sa drama, doon na subukan. Kasi halata namang laging binibigay sa akin ng Viva, mga bad boy, kahit bida ako, at the end ng story, bad boy eh. Doon, ganun din, pero more on sa drama yung naipakita ko doon. Pero yan, syempre, itong Boy Kaldag, malaking bagay din sa akin to dahil all-star cast. Ugot, basketball. Dahil basketball siya. Si Cho Diablo, kung saan ako unang nakita na kaya ko mag-bad boy action role. Yun yung mga pinakamaano. Nag-workshop ka ba? Or nanguhugot ka lang from your personal experience? Katulad yun ngayon, pagka-murder ng mom mo, pag-drama scenes. More on hugot lang talaga. Pero syempre, nauubos yun. Minsan, magagasgas na sa isip mo yun eh. Isip ako na ibang malungkot. Minsan, ako pinapasok, ginagawa ko na yung sinasabi nila na pasok ko yung sarili ko dun sa character. Minsan, pwede kaya naman. Lately, wala naman akong hard drama, kaya hindi ko kailangan masyadong paghandaan ng todo yung mga roles. On the lighter side naman, anong naughtiest thing na nagawa mo sa buhay mo off-cam? Naughtiest o pinaka-wild na bagay na nagawa mo? Sa likod ng bus. Sa likod ng bus. Kasi walang pasahero eh. Yun, sa likod ng bus. Hindi kayo nahuli. Hindi. Nasa NLEX yung Ay, grabe. Nasa NLEX yung bus. Parang eksena sa Viva Max. Tapos ayun. Na naging successful naman. Oo, natapos naman. Natapos naman. Huwag niyong gagayahin. Kasi wala nang pasahero eh. Kaya So, yung nakailang girlfriend ka na, yung official. Siyempre, hindi ka sabi hindi aabot sa wala talaga eh. Parang dalawa lang? Nabasted ka na ba ever? Kaya hindi ako nababasted kasi hindi ako try ng try. Parang ganun. Papakiramdaman ko. Kunyari, nagbigay ng motibo. O sige, ganun. Pero yung game ako aatake para hindi. Baka mabasted nga ako. So takot ka mabasted? Ay, yung gwapo mong yan, imposible namang mabasted ka. Sa Viva Max ba, may rule na bawal kayong pumatol sa isa't isa? Kasi para kayong magkakapatid. Yung manager namin, bawal kami. So kahit type nyo, hanggang talagang friend zone na agad? Hindi ko alam sa iba kung magaling magtago, pero bawal talaga. Sa tingin mo, may mga Viva Max stars na nagtatago na may relasyon talaga madami. Sila? Ay! Talaga marami. Mga Viva Max stars na may relasyon. Bigyan mo akong initial. Blind item. Hindi ko alam kung mga sila pa pero marami kong alam. As in, umaamin sa'yo. Nalalaman ko, minsan nakakasama ko. Nagkakadevelopan sa set. Parang ganun. So, anong secret mo, Benz? Kaya na-maintain mo ang iyong sexy body? Ito, yung kamote. Lagi ako may dala pag mga shoot. Lalo yung mga gantong kailangan kong paghandaan. Yan, so, para mas... Yan lang kinakain mo the whole day. Tapos pag uwi na lang, doon ako kakain ng mga medyo bawal. Kasi magbo-bloat na yung mukha ko after eh. Lalo ngayon, nagpapapayat ako. So pag may shoot ka lang kamote lang. So yun daw ang susundin nyo. Hindi ko pa na-pressure na ang tawag ka sa'yo, Viva Max King. Pressure. Kaya nga, dati, nung nakisimula ako sa Viva, wala akong makasundo. Halos lahat. Kung sino makasalumuha mo, goods kayo, lahat. Nung nabigay sa akin yung Viva Max King, nung nilabas sa trailer, marami na insecure. Marami na akong, hindi na marami. Meron na akong mga hindi kasundo. Director, na may mga alaga rin sila, tas artista, na baka gusto nila sa kanila yun. Pero kahit naman ako, nagulat lang ako. Alam ko kaya mo banggitin to, pero nandito rin lang tayo. So, ano message mo kay, VR? Good luck sa career niya, yun. Kasi, VR, anong full name niya? Relyosa. Magaling naman siya artista. Pero, hindi mo gusto yung mga
nakakarating sa'yo na sinasabi niya. Pero yun, maganda naman rin takbo ng karir niya, tingin ko. Okay naman rin siya sa nangyayari sa karir niya. Kaya... Bakit gusto ba niya na siya ang tawagin Viva Max King? Kasi hindi naman ikaw ang nagbinyag sa sarili mo, di ba? Kumbaga, binigay sa'yo yung title na yun, di ba? Sabi niya, hindi raw eh. Hindi niya naman daw meron siyang last na na hindi naman. Hindi naman kaya, daw. Hindi na rin ako nagsasalita tungkol sa kanya. Kasi nung huli, nung Boy Kaldag, tinanong din ako sa press con. Tahimik naman na rin siya. Hindi na rin ako nagsasalita. Hindi ko na rin siya Pero willing ka ba na makasama siya sa isang project? Walang problema sa akin kasi wala namang masamang tinapay sa akin. Like, meron ako mga hindi ko naman ganun kasundo, nakakatrabaho ko. Pero okay lang, professional lang. Kasi trabaho naman yun eh. Yun lang sa akin. Sa tingin mo, anong meron ka na wala yung ibang Viva Max actors? Kaya ikaw ang bininyagan na the Viva Max King. Siguro, yung size ba? Size! Baka meron din. Siguro yung kung ano yung weakness ko, doon ako nagpo-focus. Kasi syempre, hahanapan ka na mapupuna ka eh. Kung ano yung nakikita kong pagkukulang ko, pinofocus ko yun para hindi ako sa ibang dun. Kasi kung meron kang weakness, dun ka didikdikin eh. Sa tingin mo, ano tong weakness mo na nag-focus ka dun? Yung una yung boses ko. Tapos boses ko kasi matining eh. Na binabago ko sa shoot eh. Inano ko na rin yung acting ko. Tapos mga recent ngayon medyo mataba ako eh. Weakness yan. Mataba ka ba nung lagay na yan? Papayat na uli ako. Kasi parang last year talaga, medyo lumaki mukha ako. Hindi ko gusto yung register ko. Kaya... Anong advice mo sa mga guys, Benz, na hindi blessed with good looks like you at hindi dax katulad mo? Anong advice mo? Kasi syempre na-insecure sila na, hindi ako ganun kagwapo or ganun ka well-endowed. Hanapin mo lang kung saan ka magaling. Kasi lahat naman ng tao may galing eh. Kung hindi ka para dito sa larangan na to, baka dun sa ibang larangan, mas may ipapakita ka. Parang yun lang. Kasi ako, gusto ko talagang larangan, gusto ko mahinang talaga yung basketball eh. Pero parang mas may future ako dito sa showbiz eh. May laro rin naman ako sa basketball, pero parang mas natutukan ko na tong showbiz. Para ka rin nagbabasketball sa Viva Max, iba lang ang sinushoot mo. Iba 3-point shot. Ang virginity, how important is it to you sa babae? Importante ba sa'yo? Kailangan virgin yung babae? Or basta love mo, okay lang? Mahalaga. Ang virginity? Mahalaga yun. Sa panahon ngayon, you think, ano pa rin yan? Pero feeling ko wala na. Bihirang-bihira na yun sa panahon. Yun ang tingin ko. Pero kung meron mang bihirang babaeng ganun, so kung pagpipiliin ka, mas gusto mong virgin talaga? Kung may choice Pero syempre, kung may mahanap ka pa eh. Pero naghahanap ka ba? O ikaw ang hinahanap? Hindi na. Kasi naniniwala naman ako kung saan dumagal. Mga one night stand, do you go for that? Inom muna. Sabi ko sa'yo, magiging naughty interview Pwede. Depende. Ganun lang. Pero I'm sure na-experience mo na yun. Siyempre no. Lalaki lang. Yung about orgy. Siguro kung babae yung marami. Pero kung may kasamang lalaki, sa akin. Ayaw mo yun. So kung girls lang. Kung 2 girls as ikaw. Ganun. Ang tawag sa French yun, ménage à trois. Diba? Yun ang tawag doon. I-promote natin yung Boy Kaldag. Still showing, still #1 on Viva Max. Showing pa rin po yung Boy Kaldag na hanggang ngayon pinopromote pa rin. Ano ibig sabihin ng kaldag? Parang ganun. Bayo-bayo. Ganun. Yung uso sa TikTok, di ba? Kaldag-kaldag. Dapat mamaya i-sample mo. Yun nga pwede. Gusto ko nga sabihin na hindi naman talaga ako nag-TikTok, hindi talaga ako sumasayaw. No choice lang kasi yun yung story Kung napanood nyo, di ba? Pero kung napanood nyo yung Boy Kaldag, mukha namang marunong ako doon. Kasi na-edit na. Pero totoo, hindi talaga marunong hindi ka sumasayaw. Napilitan lang ako. Pinag-practice ako ni Direk Roman yung mga 2 weeks yata. Para lang medyo hindi awkward. Pero pag napanood nyo... Sample, isang move. Paano ba yung move na yun? Ganito lang. Ayan. O gagayahin ng mga ng mga camera. Ganun lang. Ganun. Kaldag. So now we know na kaldag pala. So it's still showing, still #1. Doon sa character mo sa Boy Kaldag, anong pagkaka-similarity niya? Anong pagkakapareho niya? Siguro yun. So talagang confirm, Dax siya, hindi siya labakara. Kasi nung araw, tawag labakara king, nilalagyan ng face towel para kumapal, di ba? So kung sana magpa-photoshoot ng mga parang kala Joseph Marco, yung pabakat na Kasi nung si Tita Jo, medyo, sabi ko, sexista
star naman ako. Okay naman yun. Si Tito Jojo Veloso. Pero ikaw game ka na mag-pictorial na gano'n. Nag-uusapan niya namin ni Boss Vincent dapat ang promotion. Lalo na pag kunwari international na publication, why not? Diba? If you have it, flaunt it. Diba? Game naman ako. Siguro dadating tayo doon. Tamang photographer, tamang kondisyon. Siyempre, maganda katawan ko. So, naniniwala ka na size matters? Kasi iba sabi, it's not what you got, it's how you use it eh. Naniniwala ako. Size matters. Kasi based on experience sa mga kakilala, may mga kilala ako na maliit yung gano'n nila, iniiwan sila. So, paano advice mo sa mga hindi binihiyaan, hindi mga boy kaldag? Anong gagawin nila? Siguro, di ba may mga operation, pero parang delikado naman yun eh. Ang advice ko, maghanap ka nung mahal ka talaga, na hindi doon tumitingin. Kasi yung iba, syempre, yung umalaga sa kanila yung magbabasihan nila yun. Sa'yo, gano'ng kahalaga ang sa relasyon? Kunwari, irarank mo 1 to 5. From 1 to 5? 1. Number 1 ang Pero yun nga, kung tingin mo, mahal na mahal ka niyan, hindi doon nakabase. Pag-usapan nyo na, bago kayo maging kayo talaga. Ayun, feeling ko na meron naman. Nabanggit mo yung paglolo ko. Pag nasa relasyon ka ba, faithful ka, paano ka lumalayo sa temptation? Or nagloko ka rin kahit nasa relasyon ka? Nagloko din ako. So pinatawad ka naman ng girlfriend mo? Syempre. Nagkakamali naman tao lang. Pero ikaw, pag ang babae, kunwari girlfriend mo, nag-cheat sa'yo, will you forgive her? Hindi. Iba para sa akin. Pero unfair, bakit pag kayo lalaki nagloko okay lang? May paniniwala ako, iba standard sa babae, based sa lalaki. Ganon? May paniniwala lang ako. Ang akin naman, kung ang daya. Sa lalaki naman, kung mag-cheat ka, wag mo lang pahuli. Wag mo lang bulgar. Or wag ka magpahuli. So paano mo mag-cheat na hindi nahuhuli? Baka magka-idea sila. Bigyan mo idea, mga kuya, nakikinig, Katawaan lang po to. Kunyari, yung cellphone mo, may madedetect. Iwan mo muna sa bahay mo, saka ka gumimik. Ganon? Habang kitain nyo. Yun pa. Or dapat dala-dalawa ang SIM card. Iba ang SIM card pag one of the boys ako, kaya alam ko yan. Hindi. Yung mimit mo, chat mo na ng gantong oras, nandiyan ka na. wala nang confirmation. Speaking from experience to, Ito na, for our final question, meron kaming portion dito, yung sagot o abot. Pag hindi mo sasagot, mag-aabot ka ng something. Hindi para sa akin, para sa viewers. Pwede yung necklace mo, kahit hindi, nothing of value naman. Yung something lang na, sige. So, ang sagot about question ko, kung papipiliin ka, if ever lang the price is right, papatol ka ba sa magkaroon ng gay benefactor? Depende siguro sa sitwasyon ng buhay ko na yun. Kung nandun ako sa lowest na kailangan ko tulungan yung pamilya ko, kahit ano kapit kasi sa patalim ko Pero kung kaya ko naman siyang trabahuhin, hindi siguro. Hindi mo tatrabahuhin yung gay. Hindi mo tatrabahuhin yung gay. Kung kaya kong makuha sa ibang paraan na hindi doon, kung may option, may chance ako na hindi ganun, gagawin ko. Pero kung wala na, yun na yung last resort, pero kailangan para sa family ko, gagawin ko rin. Honest ka. Thank you for your honesty. Thank you, Benz, and I'm so proud of you. Alam mo naman, ako ang one of the first na nagbinyag sa'yo na Viva Max King, di ba? And sana tuloy-tuloy pa rin ang pagkaldag. Kaya mas mas tanggap ko yung sa inyo nang galing. Dahil talagang kilala na sa industriya Hindi yung kung sinong vlogger lang. Diba? Yung mga walang bilang yun Kaya ayun na yung mga nagsabi sa akin. Talagang mas pag-iigihan ko. Mas kailangan mapangatawanan ko. Thank you. Pangangatawan talaga ng katawan mo. Buhay kaldag. Thank you so much. Cheers! Cheers! Thank you. Thank you.